Tayo po ay napapatuloy sa ating serye na hangos sa librong Balik Tayo sa Church. Kapatid, balik tayo sa church. Napapanahon po ang mga paksa na ating tinatalakay sa seryeng ito, lalo na po sa ngayon na marami ang nalilito at nadidismaya tungkol sa essential na pangangailangan para sa isang local church. Nagbigay po ang mga author ng librong ito ng isang logical, practical, biblical at basic na pagkakaunawa sa bahaging ginagampanan ng church sa buhay po ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya kay Kristo. Sa totoo lang po mga kapatid, lipas na at malayo na tayo sa mga panahon noon na pwede nating i-assume na lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo ay naiintindihan kung bakit kailangan nila ang church. Isipin po natin, mas marami ang mga taong nagsasabi na sila'y Kristiyano kaysa doon sa mga uma-attend ng regular sa church. At kahit sa mga dumadalo, kakaunti pa rin ang mga tunay na Kristiyano at nauunawaan ang pagiging isang Kristiyano. Kung babalikan po natin ang mga memories ng iglesia sa Facebook, marami na talaga ang dati nang hindi talaga committed na dumalo sa church bago pa man dumating ang iba't ibang karanasan na sumubok sa marami po sa atin. Ang social media po ay nagiging isa sa malalaking dahilan kung bakit lumalayo ang loob ng mga Kristiyano sa isa't isa. At dahil sa mga factors na yun mga kapatid, natanggal sa ibang mga Kristiyano yung lingguhang experience, kakaibang experience na magkakasama tayong sumasamba sa Diyos, maging ang pagmamahal po natin sa isa't isa at ang mga bagay na magagawa nating magkakasama ay lumalamig. Mahigpit na ipinapaalala po sa atin ni Pablo sa Hebreo chapter 10, verse 25, ang ganito. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ano po ang sabi? Huwag daw po nating kaliligtaan ang ating mga pagdalo sa ating mga pagtitipon. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Dinesendyo mo tayo ng Diyos na ilangkap niya sa kanyang iglesia dahil sa layuning magpalakasan, magtulungan at gumawa ng magkakasama. Yun po ang disenyo ng Diyos atin. At hindi pwede nating questionin yun. Kailan may hindi tayo lalago ng mag-isa, gayon din na magkakasama, kung hindi tayo present sa mga pagtitipon sa ating iglesia. Kaya naunawaan natin mga kapatid noong nakaraang Sunday, kung bakit kailangan natin magsama-sama. Hindi po ba? Hindi dahil lang sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kundi kalooban niya talagang tayo ay magsama-sama sa iba't ibang mga pagtitipon sa loob ng iglesia. Naunawaan nating malakas tayo kapag magkakasama at nagiging kalakasan talaga natin ang isa't isa kahit pa mayroon tayong mga kahinaan. Binabago din po tayo sa pamamagitan ng pagsasama-sama dahil sa iba't ibang mga karanasan sa loob ng iglesia at sa gawain ng Panginoon, tayo ay magkakasamang pinalalago upang higit na maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. At yung panghuling punto po mga kapatid noon nakaraang Sunday, ay dahil kinatawan tayo ni Kristo, marapat lamang po na ipakita natin sa labas ng church ang talagang sinasabing mga pinananahanan ni Kristo. Maging isang buhay na patotoo sa marami pang mga tao upang makapagdala ng pag-asa, maging ilaw sa sanlibutan at makilala si Kristo sa kanilang buhay. Tunay na napakayaman po sa katotohanan ng ating mga tinatalakay every Sunday. At salamat po sa Diyos dahil nare-remind tayo, nakokorek tayo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay Kristiyano at bilang isang church. Kung noong nakarang Sunday po ay sinagot natin yung katanungang bakit? Di po ba? Bakit kailangan natin magsama-sama? Ngayong umaga naman po isasagutin naman natin yung katanungang ano? Ano ang nangyayari kapag tayo ay nagsasama-sama? Ano ang nangyayari kapag tayo ay nagsasama-sama? Una,
nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maranasan si Kristo sa ating kalagitnaan. Bilang isang katawan po, ang pagkakataong maranasan si Kristo na siyang ulo ng iglesia ay isang napakagandang karanasan sa ating buhay Kristiyano. Iyon po ay kakaibang experience. Hindi lamang tayo dumadalo sa ating mga pagsamba every Sunday dahil nakaugalian na natin. O dahil sinabi ni pastor o ni sa leader, kapatid, kailangan mo sumamba. Hindi lamang doon. Maaring mayroong mga tao sa church na wala talaga ang kanilang presence sa pagsamba. Ang mahalaga lang sa kanila ay makita sila ng kanilang nangunguna sa kanila na nandun sila, present sila. Hindi tayo matatawag na Kristiyano, or should I say mga kapatid, huwad tayong mga Kristiyano kung hindi totoo sa ating sarili ang mga bagay na espiritual. Dahil ang mga bagay na espiritual, mga kapatid, ay mauunawaan lamang po natin sa paraang espiritual. Katulad po ng sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nagagawa po natin makatugon sa mga bagay na espiritual dahil gumagawa sa ating buhay ang espiritong ipinagkaloob sa atin. Bakit gusto nating sumamba every Sunday? Bakit ayaw nating mamiss yung mga pagtitipon sa iglesia? It's because ang espiritong nananalaytay sa atin ay yung espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kailan may hindi natin mauunawaan ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos kung wala ang gabay ng Banal na Espiritu na siyang may kakayanang magpaunawa ng ating pananampalataya kay Jesus at sa katotohanan ng ating inapanghawakan. Siya rin ang kumikilos sa ating buhay ngayon bilang mga mananampalataya para tayo ay makatugon sa paanyaya ng Diyos na para siya'y sambahin. Kinakatagpo tayo ng Banal na Espiritu sa isang napakalalim na pangangailangan at pagkauhaw sa Diyos. At kung sensitive tayo mga kapatid, mayroong maliit na tinig na nagsasabing, kailangan mo ang Diyos at hinihintay ka niya. Kaya ang maranasan po si Kristo sa mga bawat pagtitipon, ang isang bagay na hindi na dapat pinapalampas. Kung alam natin na gumagawa ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan, sa ating pagsasama-sama, hindi natin kaliligtaan ang mga pagtitipon sa church. Kung tayo ay nakokontento na lamang na sumusubaybay sa ating mga online worship service, paano na ang kaugnayan natin sa katawan ni Kristo? Paano na po yung pinanghahawakan at pinaniniwalaan natin na tayo ay bahagi ng isang katawan? Kung hindi naman tayo totally nakaugnay dito. Paano natin mararanasan ang presensya ng Diyos kung hindi naman tayo dumadalo sa mga pagtitipon? Kung gayon na ang nagiging sistema ng ating buhay, mga kapatid, pinagkakaita natin ang ating sarili na maranasan si Kristo sa ating buhay. Bagamat tama na palaguin natin ang ating kaugnayan sa Diyos personally, pero hindi tayo mabubuhay mag-isa lamang bilang isang Kristiyano. Katulad na lamang po ng napakinggan nating mensahe noong nakaraang linggo. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan mo kapatid yung katabi mo. Kailangan natin ang lahat. Walang Kristiyanong hiwalay sa katawan ni Kristo. Kung paanong tayo ay nabubuhay dahil sa iisang pananampalataya, gayon din natin kailangan ang presensya ng isa't isa at lalong higit ang presensya ni Kristo sa ating kalagitnaan. Bakit tayo nag-e-effort na pumunta ng church? Kapag may mayroong mga patawag ng sama-samang pananalangin, paglilingkod, pagbabayanihan at fellowship, it's because we truly believe that God is in our midst. At iba ang nagagawa kapag nagkakaisa tayo at sama-sama, hindi po ba?
Iba yung lakas at puwersa na mayroong tulungan ng isa't isa. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay kasama natin ngayon sa ating pagsamba? Amen. At naniniwala din po pa kayo na makapangyarihan ang panalangin kung tayo ay nagkakaisa ng Espiritu? Naniniwala din po ba tayo na iba ang nagagawa kapag tayo ay nagsasama-sama? Malaki po ang nagagawa kapag tayo ay nagsasama-sama. Maaring hindi lang natin napapansin, pero mayroong nangyayari, kapatid. Ganito po ang sabi ni Jesus sa atin, every time na tayo ay nagsasama-sama sa Mateo chapter 18, verse 20. Sabi po doon, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Tunay ba na mararanasan natin si Jesus sa ating mga pagtitipon? Amen. Mismong siya po ang nangako sa atin. Hindi lamang po sa oras ng pagsamba natin mararanasan si Jesus. Kasi baka iniisip po ng iba, lalo na yung mga bagong mananampalataya, na pagsamba lamang natin mararanasan si Jesus. Kung kaya't ang nagiging prinsipyo ng iba ay dumalo lamang every Sunday. Kahit ako po mismo mga kapatid, noong ako'y bagong mananampalataya pa lamang, ang una talagang nasa isip ko ay, maaari ko lamang maranasan si Kristo doon sa pagsambang yun. Pero hindi ganun. At sa iba pa mga pagtitipon. At hindi na mahalaga ang iba pa mga pagtitipong espiritual. Ano po ang sabi ni Jesus? Saan man. Ibig pong sabihin, hindi lamang sa church natin mararanasan ang Diyos, kundi sa kahit na anong bagay na gagawin natin para siya ay mapapurihan at maparangalan. Kaya legit na kasama at mararanasan natin siya. Sa mga cell meeting man yan, sa ating mga fellowship, na labas sa ating church, sa anumang pagtitipon natin sa labas ng church, kasama natin si Jesus. Sa ating mga church or house fellowship, visitation sa mga kapatid na nanghihina, prayer meetings, evangelism at marami pang iba. Basta't makapagbibigay ng karangalan sa Diyos, mararanasan po natin si Jesus sa ating kalagitnaan. Hindi mahalaga po ang dami o bilang. As long as nagkakaisa po tayo sa mithiin, layunin at motibo na makapagbigay ng kapurihan at karangalan sa Diyos, mararanasan po natin ang presensya ni Jesus. Kung nagkakaisa tayong akayin ng isang komunidad na hindi pa mananampalataya ang mga tao, mararanasan po natin ang presensya at kapangyarihan ni Jesus. Nagkakaisa tayong ipanalangin ang lahat ng mga church concerns, mararanasan po natin ang paggawa ni Jesus. Kung sa ating mga paghayo, nangangamba tayo na bakit iilan lamang ang tumutubog sa dakilang atas ng Panginoong Jesus, ngunit kung pinanghahawakan natin ang pangako niya, never tayong madi-discourage at panghihinaan dahil kasama natin ang presensya ni Jesus. Magiging makapangyarihan po ang ating mga paggawa dahil iba ang nangyayari kapag tayo ay nasa ilalim ng presensya at kapangyarihan ni Jesus. Hindi na tayo matatakot na tumubog sa iba't ibang mga paglilingkod dahil alam nating iba ang nagagawa ng presensya ni Jesus sa ating kalagitnaan. Kaya ang maranasan po si Kristo sa ating pagsasama-sama ang isang mahalagang pagkakataon na hindi natin dapat pinapalampas. Pangalawa po, kung ano ang nangyayari kapag tayo ay nagsasama-sama. Pangalawa, nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na maipamalas ang ating mga spiritual gifts. Isa po sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagsasama-sama ay upang maparangalan ang Diyos. Maisa katuparan ang layunin niya at maging kagamit-gamit ang bawat isa sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaloob na ipinagkatiwala niya sa atin. Naunawaan po natin na ang mga spiritual gifts na mayroon tayo ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, libreng ipinagkaloob sa atin for a great purpose. Hindi lang siya basta umusbong sa iyo, hindi lamang siya basta ibinigay sa iyo,
kundi may layunin ng Diyos kung bakit niya ibinigay sa atin yung mga spiritual gifts. Hindi natin pinagtrabahuhan ang mga kaloob na mayroon tayo. Or even umusbong na lang eventually for no reason. Never tayo nagkaroon ng bahagi para magkaroon noon. Sadyang ipinagkaloob ito ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya upang magamit sa Kanyang kaharian at upang maitaas ang Kanyang dakilang pangalan. Nadidevelop po ang ating mga spiritual gifts kung hindi natin pinipigilan ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na pagharian tayo at kung hindi natin hinahayaang mastak na lamang ang mga kaloob na mayroon tayo. Na para bang isang gamit na sa katagalan na hindi na natin mapakinabangan dahil sa ito'y kalawangin na. Natigil po ang ating mga pagtitipon noong nakaraang mga pandemya. At halos hindi natin magawang lumabas ng tahanan upang dumalo sa mga gatherings katulad ng pagsamba. Maging ang ating mga spiritual gifts, mga kapatid, ay natenga. O matagal nang hindi nagamit sa iglesia. Marami ang naglaylo sa paglilingkod dahil nasanay na lamang sa ganoong setup na parang okay lamang kahit hindi gamitin ng mga spiritual gifts na mayroon ang bawat isa. Ang ibang mga tao ay nasanay na lamang na okay lang, na hindi ipamalas. And they intended not to go to church or even not to attend regular Sunday worship service. Kahit na bumalik na po ito sa normal. Nakakalungkot po. Dahil yung mga inaasahan sa atin ng Diyos na dapat nating maipamalas gamit ang iba't ibang mga kaloob na espiritual, ay hindi natin nagagamit to bring Him honor and praise. Ang sabi po mga kapatid sa unang Pedro chapter 4, verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ano pong sabi? Tayo daw pong bilang mga mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin daw po natin ito sa kapakinabangan. Tanong, nagiging mabuting katiwala po ba tayo ng Diyos para sa iba't ibang mga spiritual gifts na mayroon tayo? Tayo po ba ay mabuting katiwala ng Diyos? Pinaalalahanan po tayo ni Pedro mga kapatid bilang mga hinirang ng Diyos na magamit natin para sa kapakinabangan ang lahat ng mga spiritual na kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi lamang po isang kaloob mga kapatid ang ipinagkatiwala sa atin, kundi ang sabi po sa talata, iba't ibang kaloob ng Diyos. Talaga naman po magkakaiba tayo ng mga spiritual gifts at depende sa niloob po ng Diyos kung ilan ang mga kaloob na iyon na nais niyang gamitin sa bawat isa sa atin para sa ikararangal ng kanyang pangalan. Ganito rin po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Di po ba't malinaw na sinasabi ng talata na iba't iba ang mga espiritual na kaloob? Ngunit iisa lamang daw po ang espiritong nagkaloob noon. Hindi natin pwedeng sabihin na iba-iba rin ang espiritong nagkaloob nito sa atin dahil tayo iba-iba. Kung kaya't feeling natin ay parang hindi natin kaisa ang iba sa pagganap noon. Maliwanag na iisang espiritu lamang po ang nagkaloob niyon. Kung gumagawa ako sa loob ng iglesia, gamit ang mga spiritual na kaloob sa layunin na mapapurihan ang Diyos, at ganoon din ang bawat isa na kasama ko sa layuning iyon, makikita nga nating iisa ang espiritong gumagawa sa bawat isa sa atin. Kung mapapansin po din natin, hindi naman talaga lahat ay tinawag sa ganoong specific ministry o paglilingkod. Sadyang mayroong mga certain Christians na nakadesenyo para doon. Hindi po masama mga kapatid ang mag-explore para ma-determine natin kung saang ministry nga ba tayo inaasahan ng Diyos na gumanap gamit ang iba't ibang mga kaloob. Kaya mali po yung kaisipan, ay wala naman ako maitutulong dyan. Wala naman akong ganitong kaloob.
Dagdag pa po ng verse 5 to 6 na binasa natin kanina. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang po ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Bagamat magkakaiba man tayo ng galaw sa iglesia, pero kung nagkakaisa tayo sa iisang layunin na maparangalan ng ating Diyos, iisa lamang po ang Panginoong ating pinaglilingkuran. Nagiging isa ba tayo sa hangarin at layunin na paglingkuran ang Diyos mula sa iba't iba nating mga kaloob? Bagamat magkakaiba man tayo ng anyo ng paglilingkod sa loob ng iglesia, ngunit iyon po ay pantay-pantay lamang sa paningin ng Diyos. At siya ang gumagawa ng malaya sa ating mga buhay para magawa natin ang mga bagay na inaasahan niya sa atin sa pamamagitan ng pagpapamalas nito sa kanyang iglesia. Ito pa ang tanong mga kapatid. Magagawa ba natin magamit ang mga espiritual na kaloob na mayroon tayo kung nasa bahay lamang tayo? Sa palagay po ninyo. Lalago ba iyon kung hindi natin agamitin? Makakatulong ba ang pagbabaliwala sa mga spiritual gifts kung hindi natin apagamit sa iglesia? At nagiging mabuting katiwala po ba tayo ng Diyos sa lahat ng mga spiritual na kaloob na iyon? Nagiging kapaki-pakinabang ba sa kaharian ng Diyos ang mga kaloob na iyon para sa ikararangal ng kanyang pangalan? Naiimpluwensyahan na tayo ng mundo dahil okay lamang po na sa bahay na lamang at sinisiksik tayo ng napakaraming alalahanin at kabisihan kung kaya't hindi na natin nalalaman na mayroon palang inaasahan ang Diyos sa atin. Remember mga kapatid na mayroong inaasahan ang Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na po sa ating mga spiritual na kaloob. Malinaw din po sinasabi ng Lucas chapter 12, verse 48b, ang ganito, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. I-evaluate po natin ngayon ang ating sarili mga kapatid. Ano ang aasahan sa atin ng Diyos kung ang mga espiritual na kaloob na ipinagkatiwala niya sa atin ay hindi lumalago? Paano kung marami pala yung espiritual na kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at hindi natin ginagamit iyon? Paano natin maipagsusulit ang lahat ng iyon kung hindi natin ginagamit at mas pinipili na lang nating iasa sa ibang kapatid sa iglesia? Tandaan po nating ang lahat ng bagay ay ipagsusulit natin sa Diyos. Maging ang ating mga spiritual na kaloob na ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Sa halip na iasa natin sa ibang mga kapatid ang paglilingkod, bakit hindi natin ilangkap ang ating sarili sa mga ministry upang higit na lumago ang katawan ni Kristo? Sa paglilingkod mga kapatid, hindi basehan ang dami o ang unti na mga kaloob na mayroon ka. Ang mahalaga, ipinaglilingkod mo ang mga kaloob na iyon para lumakas ang katawan ni Kristo, maging kagamit-gamit ang buhay ng bawat isa sa atin at makapagbigay din naman ng karangalan at kapurihan sa atin nag-iisang Diyos. Kung iniisip ng ilan sa atin na wala naman tayong maiaambag sa kaharian ng Diyos, nagkakamali ka kapatid. Dahil malinaw na sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Kaya hindi ka bibigyan ng Diyos ng maraming kaloob kung hindi mo naman kayang ipaglingkod iyon para sa Kanya. Kung ano lamang yung kaloob na kaya ng Diyos, na alam ng Diyos na kaya mong ibigay para sa Kanya, yun lamang ang ibibigay ng Diyos. Nakatanggap tayo ng tanging kaloob. Kaya yung kaloob na mayroon ka kapatid, huwag mong babasta-bastahin lamang yun. Huwag mong baliwalain lamang yun. Dahil yun ay tanging kaloob na sa iyo lamang ipinagkaloob at ipinagkatiwala ng Diyos. May maidadahilan pa ba tayo para hindi maging kagamit-gamit sa iglesia? Hindi po ba't wala na? Hindi po ba't kamangha-mangha talaga ang Diyos?
Kaya wala na tayong maidadahilan pa para hindi tayo tumubog sa paglilingkod sa pakikibahagi sa katawan ni Kristo dahil nakatanggap ang bawat isa sa atin ng natatanging kaloob. Kung anong kaloob meron ako, meron siya, meron sila, lahat ng iyon ay naiiba, ngunit iisa ang layunin, ang mapapurihan at mabigyang karangalan ng Diyos. Na ipapakita po natin ang uniqueness ng ating mga spiritual gifts. Kapag decided tayo na gawin iyon para sa Diyos at passionated tayong gawin iyon dahil mahal natin ang ating pinaglilingkuran. Pangatlo po at panghuli, kung ano ang nangyayari kapag tayo ay nagsasama-sama. Ano nga po yung una? Nagkakaroon tayo ng pagkakataong maranasan si Kristo sa ating kalagitnaan. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipamalas ang ating mga spiritual gifts. At pantatlo at panghuli, nagkakaroon tayo ng pagkakataon para hikayatin ang isa't isa. Sa atin pong pagsasama-sama, napakaraming bagay nangyayari at napapangyari. Kanina po sinabi natin na hindi man natin napapansin, pero maraming nangyayari sa ating iglesia kapag tayo ay nagsasama-sama. Hindi rin po mawawala, syempre, ang pagbubuo ng kaugnayan sa isa't isa. Sa ating pagsasama-sama, nandoon yung pagbubuo ng ugnayan. Kung ikaw ay nanggaling sa ganoong pamilya at ikaw ay nilangkap ng Diyos sa sambahayan niya at hindi ganoon yung culture na kinalakhan mo, unti-unti tayong bubuuin para magkaisa tayo sa iisang layunin. Mahalaga po na habang tayo ay lumalago na magkakasama, ay naroon po ang pagpapanatili ng maayos na ugnayan bilang magkakapatid kay Kristo. Kanina po sinabi ko na bagamat tayo ay iba't iba ng pinanggalingang buhay o pamilya, ngunit pinag-isa tayo upang maging isang katawan ni Kristo. Mapabilang sa kanyang sambahayan. Ang sabi po ni Pablo sa Efeso chapter 4 verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya hindi na tayo iba sa isa't isa. Dahil tayo daw po ay parang mga kasukasuan na inilangkap sa iisang katawan. Hindi na tayo iba sa isa't isa. Hindi na dapat natin ma-feel na parang out of place tayo dito sa ating iglesyang kinabibilangan at pinaglagyan ng Diyos sa atin. Dahil si Jesus mismo ang nag-ugnay sa bawat isa sa atin para ilangkap sa kanyang katawan. Hindi mo choice na, ay no choice ako, dito na lamang ako sa sambahayang ito. Hindi ikaw ang pumili para ikaw ay ilangkap ng Diyos sa iglesyang ito, kundi nag-create ang Diyos ng kakaibang puso sa iyo para ilangkap ka ng Diyos sa sambahayang ito. Sabihin nga po natin sa ating sarili, ako ay nilangkap ni Jesus sa sambahayang ito. Hindi po ba't nakaka-bless na mayroon tayong pamilya sa Diyos aside from our biological family? Ewan ko po, kung feel nyo rin yung nararamdaman ko. Iba ang presence kapag tayo ay nagsasama-sama. At iba din po yung feeling natin kapag tayo ay nasa pamilya ng Diyos. Kung sa bahay, kung sa pamilya natin, hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng battle every day. Pero kapag tayo ay nasa pamilya ng Diyos, at peace tayo. Iba ang feeling natin kapag tayo ay nasa pamilya ng Diyos. Dahil inilagay talaga tayo ni Jesus upang maging Kanya, magamit niya, at mailangkap sa Kanyang katawan upang gumanap ng sama-sama. Hindi lamang tayo gumaganap sa kaharian ng Diyos for the sake of command, kundi nais nating makatulong sa mga kapwa natin kapatid na maging malago ding Kristiyano. Maging kasangkapan tayo ng Diyos para hikayatin sila, i-encourage sila, upang higit na maging kagamit-gamit ang ating buhay sa Kanyang iglesia.
Pansinin po ninyo mga kapatid, bagamat magkakaiba man tayo ng pinanggalingan, hindi po talaga nawawala ang pagkikiskisa ng ugali. At marami pang iba. But the end of it, mas pinipili po nating unawain ang isa't isa. Dahil nagkakaisa ang ating espiritu na patawarin at unawain ang isa't isa. Nagagawa nating tanggapin ang isa't isa dahil sa kakaibang pag-ibig na ina-create ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang manatiling magkakaugnay ang lahat ng mga kasukasuan sa iisang katawan ni Kristo upang hindi magkanya-kanya at magkakabahabahagi. Yung pag-ibig na yun, mga kapatid, ang nagtulak sa atin para magmalasakit, umunawa, magpatawad, tumulong at hikayating magpatuloy ang bawat isa kahit mahirap, medyo challenging at nakaka-burnout minsan. Sa ating pagsasama-sama, nagagawa nating makapagpalakas ng isa't isa sa pamamagitan mga words of encouragement, prayers, pakikinig kapag may mga kapatid na nag-share sa iyo. At nag-spend tayo ng sapat na panahon at oras para bisitahin at kamustahin sila. Unlike sa isang sitwasyon, mga kapatid, kung mas pinili nating magstay sa bahay, dumalo na lamang sa mga online worship, at nakukontento na lamang tayo na umattend sa mga ganoong setup, hindi naman tayo nakakapaghikayat na mga kapatid compared sa loob ng iglesia kapag tayo'y kasama ng ibang mga kapatid. Nais ng Diyos na tayo ay maging bahagi sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin na magkakasama. At mapapansin po nating marami sa mga Kristiyano ngayon, ang matagal na nating hindi nakakasama sa mga pagsamba at iba't ibang mga pagtitipon dahil sa hindi nagiging matatag ang kanilang pananampalataya kung kaya't naaagaw muli sila ng mundo. Marami po ang naglalaylo sa mga paglilingkod, bunga ng iba't ibang mga kabiguan sa buhay maging ng kasalanan. Maraming on and off sa church dahil hindi tama ang mga pagpapahalaga. Mayroon din naman mga Kristiyanong simba-uwi na bagamat matagal ng Kristiyano, hindi sila lumalago at nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Those are one of the common problems at situations na nag-arise hanggang ngayon, mga kapatid, hindi lang sa ating iglesia, kundi maging sa iba't ibang mga Christian churches sa panahon ngayon. Nakakalungkot mang isipin, ngunit hindi naman po natin dapat ikalugmok, kundi maging daluyan tayo ng pag-asa at pagpapala para sila imuling abutin, ipanalangin at hikayatin sa biyaya ng Diyos at sa tulong niya. Every time po na tayo nagsasama-sama, nagagawa nating hikayatin ang isa't isa upang ipagpatuloy ang laban bilang isang kawal ng Diyos, bilang isang Kristiyano, at bilang isang mananampalataya kay Kristo. Nagagawa natin na sabihan ng ibang mga kapatid, bumalik ka na. At dahil nananalaytay sa atin ang kapangyarihan ni Kristo, magagawa po nating hikayatin ang mga kapatid ng may pag-ibig at pagmamalasakit. Sabi nga po ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ano po ang sabi sa atin? Palakasin daw po natin ang loob ng isa't isa at magtulungan tayo. Sabi po sa English translation, so encourage each other or one another and build each other up just as you are already doing. Pansinin po natin yung salitang encourage one another. At tulungan nating itayo muli ang isa't isa. Hindi lamang po natin sila hihikayatin, kundi tutulungan natin silang muling mabuo at lumago upang magsama-sama tayong gumagawa sa kaharian ng Diyos. Kung sila'y matagal nang nawasak dahil sa iba't ibang mga sitwasyon, tulungan natin silang mabuo.
maging daluyan nawa tayo ng pagpapala ng Diyos para sa kanila. Kaya hindi natin naiiwan ng isa't isa. Kapag dumadating tayo sa punto ng pagpapasya, huwag po sana nating piliing, huwag na lang dumalo sa mga pagtitipon. Kundi maging kasangkapan tayo ng Diyos para patatagin, himukin at hikayating muli ang mga kapatid na nanghihina. Tayo mga nasa loob ng church ngayon ay katulad ng isang basong puno ng tubig. Kung mawala ng laman ng ibang kapatid, gagamitin tayo ng Diyos para sila ay muling mapuno, manumbalik, at makapagpatuloy. Kaya pakisabi nga po sa inyong katabi, tayo ang kalakasan ng isa't isa kapatid. Magagawa po ba nating manghikayat kung mas pipiliin nating sa bahay na lamang dumalo ng mga pagsamba at tumutok sa mga online worship service? Makakatulong kaya yung every Sunday na lamang ay kakamustahin mo na lamang yung iyong mga cell member na, kamusta kayo dyan? Without interaction. Magagawa ba nating manghikayat kung mismo tayo sa ating mga sarili ay hindi gumaganap at nagsisikap? Kaya nga po sinabi natin doon sa nakaraang mga mensahe na tayo muna bago sila. Tayo muna, mag-umpisa muna sa ating sarili bago sila. Bakit marami sa mga una-unang iglesia before sa kapanahunan ng mga alagad ang naging faithful? It's because they encourage one another with love. At dahil sa isang espiritu na nananalaytay sa kanilang mga puso. Nakikita mo bang kailangan ka ng iglesia? Nararamdaman mo bang kailangan ka ng kapwa mo kapatid sa pananampalataya? Sana maging sensitive yung puso natin mga kapatid. Yung espiritu natin sa ganoong sitwasyon. Tayo ay naririto at nagsasama-sama para hikayatin ang isa't isa na magpatuloy. Sa ating pagsasama-sama, inaalis po natin ang negative energy na ginagawa ng kaaway at pinapalitan natin ng positive energy galing sa Diyos. Kung kaya't nagagawa nating managumpay na magkakasama dahil iba yung encouragement na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit nagagawa nating i-skip ang anumang ginagawa natin every time na mayroon tayo mga kapatid sa iglesia na nangangailangan ng words of encouragement? It's because of the Holy Spirit and a genuine love na nag-drive out sa atin mga kapatid para tumulong at tumugon ng may urgency. Kaya mapapansin din po nating iba ang partnership na nagagawa natin kapag tayo ay sama-sama. Yung hindi natin kayang ipaglingkod sa iglesia pero may kapatid tayong nagiging kalakasan natin para tayo hikayatin na magpatuloy, nagagawa natin magpatuloy. Mayroong hindi magaling humarap sa tao, but eventually, nagiging confident ng humarap at mag-share ng gospel. Tunay na kamangha-mangha ang ginagawa ng Diyos para hikayatin ang isa't isa sa atin. Siyempre po mga kapatid, sa ating paghihikayat sa isa't isa, manghikayat po tayo sa mahinahon at maayos na paraan. Hindi natin mahihikayat ang isa't isa kung iba ang ating motibo, iba ang ating puso. Kahit pa sabihin mo na ikaw ay regular na na-attend sa church, kung hindi tama ang ating puso, hindi natin magagawang manghikayat sa isa't isa. Kaya ipinapaalala sa atin ni Pablo sa Efeso chapter 4, verse 29, na huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Kaya paalala po ito sa atin mga kapatid. Sabi po sa English, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Ano ang paalala sa atin? Let everything you say be good and helpful. Yung makakatulong sa mga kapatid para hikayatin silang makapagpatuloy sa pananampalataya. Sa ating pagsasama-sama, palagi nating i-maintain yung magandang ugnayan. At kaakibat nun ay yung paghihikayat na talaga makakatulong para muling lumakas ang bahagi ng katawan ni Kristo
at ang isa't isa. At sa akin pong pagtatapos, naunawaan nating marami ang nagagawa at napapangyari na magkakasama. Hindi man natin namamalayan, pero habang tayo ay tumatagal sa iglesyang ating kinabibilangan, ang CLJC, mas lalo naman tayong tumatatag bilang isang katawan. Tumitibay sa pananampalataya kay Kristo at higit na nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos at sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin na magkakasama. Mayroong nangyayari sa ating iglesia kung tayo ay nagkakaisa sa layunin na mas piliin at paglaanan ng panahon ang pagsasama-sama upang payagan si Kristo na maranasan natin sa ating kalagitnaan. Gayon din mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagkakataong ipamalas ang ating mga espiritual na kaloob para sa ikalalago ng kanyang kaharian. At hikayatin ng ibang mga kapatid na magpatuloy sa pagsusulong ng gawain ng Panginoon para abutin ang mga taong hindi pa naaabot ng kanyang mga salita. Maging kalakasan ng isa't isa at maging ilaw ng sanlibutan ito. Marami man tayong pinagdadaanan sa ngayon at pagdadaanan pa po sa hinaharap ng magkakasama. Magdala nawa po sa atin ang kaliwanagan ng isang katagang marami ang kaya nating mapangyari para sa gawain ng Panginoon ng magkakasama at sama-sama. Hindi natin magagawang mabuhay ng mag-isa sa pananampalatayang ating tinatayuan ngayon kung wala ang presensya ng isa't isa, ang iglesia. Kaya mariin po tayong pinaalalahanan ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, na siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga, ang nananatili sa Kanya, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung tayo ay hiwalay kay Jesus, wala po tayong magagawang anuman, kahit gawin pa natin ang anumang naiisip natin. Gayon din naman po mga kapatid, wala tayong magagawang anuman ng mag-isa kung hiwalay tayo sa kanyang katawan. Kung gumagawa tayo o gumaganap tayo ng iba-iba, wala tayong magagawang anuman dahil sa ating pansariling hangarin. Hindi tayo lalago kung tayo mismo ang kalaban at kung tayo ay hindi nakikibilang sa kanyang iglesia.